105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino, Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:25 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Tuesday. Araw na po ng Martes, ika-11 na po sa buwan ng Pebrero 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao at iba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihatid po namin ang live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sa bayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable. At live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. Ngayon po ay Tuesday, February 11, 2025. Umpisa na po ng campaign period para sa mga national candidates. Ito po yung tinutukoy natin mga kandidato sa pagkasenador at party list representative. Meron na rin pong inilabas na notice, announcement ang Commission on Election sa lahat ng mga kandidato na simula dapat kahapon pa, tinanggal na yung kanilang mga campaign poster na idinikit o inilagay sa mga hindi common poster area. Upang bigyan tayo ng mga update, nasa linya ang ating Provincial Election Supervisor ng Maguindanao, Attorney Muhammad Nabil Mutia. Attorney, magandang umaga ho sa inyo. Jasper Acosta, good morning. Yes, Sir Jasper. Good morning po sa inyo at sa lahat ng ating tagapakinig. No? Opo. So officially, it's official. Start na po sa araw na ito, Attorney, ang campaign period po. Yes, for the national candidates, no? Yung senador, pati na rin yung mga kumakandida, mga party list na natin, simula na po ng kanilang campaign period ngayong araw na ito. And siyempre, pag nagsimula yung ating campaign period, from an aspirant, they are now be treated as a candidate, no? They are now be considered as candidate, hindi lang po sila aspirant. So since they are already considered as candidates, yung mga patakaran natin regarding sa mga campaign materials, no? Ngayon, in effect na rin po yung mga prohibitions, yung mga bawal, yung mga regulations natin, pati sa mga broadcast media, may mga restrictions po tayo dyan ng COMELEC. So, in effect na rin po ngayon. So, actually, ngayong araw na ito, kaninang alas 8 ng umaga, nag-kick off po yung ating tinatawag na Operation Backlash for 2025 national and local elections. So, ang ating mga election officers, kasama yung mga partner agencies natin like ang DNR,
o ang MENRE, in our case dito sa BARM, no? Pati yung mga representative ng mga electric cooperative natin, kasama po sila nagbaklas, yung ating PNP and of course ang ating Army. Nagsimula na po sila kaninang alas 8 ng umaga. Apo, ano po yung mga pinagbabaklas, attorney? Kasama rin ho ba dito yung tarpaulin, mga campaign poster, o yung mga tarpaulin ng mga local candidates? Hindi pa saklaw dito or saklaw na rin, attorney? Yung sa local candidates, no, since hindi pa kasi sila tawag dito considered as candidates, no, they are still aspirants. Kasi sa March 28 pa magsisimula yung kanilang tawag dito, yung kanilang campaign period. So hindi sila kasama dito muna. So ang bawal kasi dalawa yan. Una, yung dimension, yung size ng ating mga materials kailangan compliant dun sa ating COMELEC resolution. So kung naman compliant siya, dapat doon mo rin siya ipopost sa tamang lugar. So kung hindi siya compliant, kahit ipost mo sa tamang lugar, babaklasin po din natin yan. Halimbawa doon mo ipinost sa ating mga allowable common poster areas, babaklasin pa rin yan. Kung nasa compliant naman yung sizes niya, pero doon mo pinost sa public places na bawal maglagay, siyempre, matatamaan po yan ng Operation Backlash. So starting kanina, 7 o'clock o 8 o'clock, meron na nasampulan, attorney, dito ho sa ating lugar? Naka-monitor tayo. We are closely monitoring the operations of our election officers in the entire province of Maguindanao del Norte, no? So marami-rami na yung tawag dito na baklas nila. Actually, they have already issued notice yan mga days before. I instructed them to issue notice. Kasi yan dapat bigyan ng chance yung may-ari or yung parang sa tingin mo may-ari ng isang campaign material na tanggalin, sila na yung magtanggal. But if despite the lapse of the period given to them, hindi pa rin binabaklas, that's the time na papasok yung Operation Backlash. So kami na yung magbabaklas na lang. Okay. So ano bang sanction nun, attorney? Pag kayo yung nagbaklas at hindi sinunod yung inyong notice at kayo pa yung nagtanggal, anong mangyayari doon? Pag repetitive pwede silang file ng case, no? Pag ganun, napaulit-ulit, hindi pa rin talaga sumusunod. Yun yung mga worst na pwedeng mangyari. Pero ang immediate na action is baklasin na, tanggalin. I-abate natin yung ganyan kaagad. Sana makahingi kami ng larawan, attorney, para ma-post natin at ma-aware, no, yung ating mga kandidato na nagsimula na pala yung campaign period sa national. Makahingi kami ng litrato ng Operation Backlash, yung mga nasampulan sana, attorney. Sana later on. Sige. Later on, magsasubmit naman ng report ang ating mga election officers. Then we will provide you a copy. Okay, sige po. Mensahe sa lahat ng ating mga kandidato ngayong kick-off. Simula na po. February 11 po ito hanggang May 10 at bawal humangampanya sa yung petsa yun? Holy Week ata yun, attorney? Yes, Holy Week and eve of the election day. Yun po yung bawal. So from from this day, no, for the national positions up to May 10 kasi hindi kasama yung May 11 kasi kaya up to May 10 lang and yung Holy Week natin. So nagsimula na po yung campaign period. So ang nangyari po niyan, may mga patakaran po na pinapatupad ng ating commission during the entire duration ng campaign period na nakikiusap po tayo sa ating mga national candidates na sumunod sa ating mga pinapatupad na patakaran para maging patas. Yun naman po ang ating ang objective dyan ng commission ay maging patas, yung sinatawag nilang maging fair yung election. Kaya nire-regulate yung mga election campaign propaganda. So sumunod lang po tayo
at nang maiwasan natin yung pagkasayang ng mga nagastos din. Kasi mahal din yan, Sir Jasper. Siyempre, di ba? Yung iba, malalaki talaga. Ilang thousands, alam naman natin, yung isang tarpaulin na malaki, ilang thousands yun, pati yung, hindi lang yun, pati yung kahoy, yung labor. So we understand that, but siyempre meron tayong pinapatupad na batas. So sana sumunod na lang sila para maiwasan yung ganun na pangyayari, yung pagkabaklas, pagkasayang ng pera. Okay. Attorney, maraming salamat po sa iyong mga paalaala sa lahat po ng ating mga kababayan at mismo sa mga kandidato. Ngayon nag-umpisa na po ang campaign period para sa national positions. Thank you po at more power sa Commission on Elections. Maraming salamat din po, Sir Jasper. Okay, yan po ang ating Provincial Election Supervisor ng Maguindanao del Norte, Attorney Muhammad Nabil Mutya. So, yun. Kick off na rin. Umpisa na ng campaign period para sa national positions. At meron na kaagad na sampulan. May nabaklas na ng mga tarpaulin. Nag-umpisa na pala sa municipal level, sa mga munisipyo, kaninang alas 8 ng umaga. Humingi tayo ng larawan ng litrato kay attorney para makapost natin kung gaano na ba karami yung mga natanggal na mga tarpaulin sa ilalim po ng Operation Baklas. Dahil meron na po nasampulan ayon kay attorney Muhammad Nabil Mutya. Dahil pag, sabi nga niya, no, pag repetitive, ibig sabihin pag paulit-ulit ginagawa ito ng mga kandidato na hindi sinusunod, at yung mga patakaran patuloy pa rin sa pagdidikit ng mga campaign poster sa mga hindi common poster area, maaaring kasuhan ito ng paglabag sa Omnibus Election Code. At nagsisilbi din man, nagsaserve at nagbibigay ng warning, ng notice yung mga election officers sa lahat ng mga kandidato na sundin yung mga patakaran. Hindi pa husaklaw dito yung mga local candidates, paglilinaw ni Attorney Muhammad Nabil Mutya. Ito po ay para doon sa mga kandidato sa pagkasenador at party lists representative. February 11 hanggang May 10, bawal humangampanya sa Holy Week at bawal din po sa eve ng election day. Ang local candidates ay mag-uumpisa pa ang kanilang campaign period sa March 28. So yan. At patuloy sa ating mga balita, sa ating mga police reports naman, patay ang isang lalaking empleyado ng Department of Public Works and Highways nang ito ay pagbabarilin kahapon sa Capitol Centro, Barangay Calawag 2 sa Isulan sa Sultan Kudarat Province. Kinilala ang biktima na si Jose Maguinho Dasalya, 51 anyos, isang driver at residente ng Barangay Tuwal sa bayan ng President Quirino, Sultan Kudarat Province. Sa report mula sa Sultan Kudarat Police Provincial Office SOCO, na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang 2 basyo at 4 na slug ng caliber 45 pistol na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Lumalabas sa investigasyon na naglalakad lamang ang biktima nang ito ay pagbabarili ng riding in tandem suspect at tumakas matapos ang pamamaril. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng Isulan PNP. Maliban dito, patay din ang isang lalaking empleyado nang ito ay pagbabaril kahapon araw ng Lunes sa Barangay Bagundang, bayan ng General Salipada kay Pendatun sa Maguindanao del Sur. Base sa report, kinilala ang biktima ng pamamaril na si Samir Dimapalaw. Nasa hustong gulang at residente rin sa naturang lugar. Inaalam pa ngayon ng mga otoridad kung ano yung posibleng anggulo at motibo ng pamamaril kay Samir Dimapalaw. Samantala, dating barangay kapitan ng Carmen, North Cotabato at nagsisilbi rin bilang officer in charge ng Mindanao Star Bus ng isang bus company patay sa pamamaril sa barangay Kayaga sa Kabakan, North Cotabato. Base sa report mula sa Cotabato Police Provincial Office, kinilala ang biktima na si Armando Lu Sr., dating punong barangay ng Ugalingan sa bayan ng Carmen at sinasabi ring OIC bus manager officer in charge ng isang bus company. Manamaneho ng biktima ang kanyang SUV na isang Toyota Fortuner kasama ang kanyang misis o kanyang kinakasama na isang babae sa barangay Kayaga, Kabakan ng North Cotabato na ito ay pagbabarilin pasado alas 2 kahapon. Nagtamo ng tama ng bala sa katawan ang biktima na ikinasawi nito. Matapos ang pamamaril
ay nawala ng kontrol yung sinasakyan SUV at bubulusok at na tumagilid sa malalim na bahagi ng kanal. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng PNP at isa sa mga posibleng anggulo na tinitignan ng mga otoridad ay ang pagiging OIC bus manager nito ng Rural Transit Bus. Rural Transit Bus pala yun, Rick. Yung kanyang present na trabaho sa ngayon, officer in charge ng isang bus company, at dati siyang barangay kapitan ng Ugalingan sa bayan ng Carmen. Samantala, nabutas naman ang bubong ng isang bahay at nagkalat ang lupa sa loob ng bahay nito matapos na mahulugan ng isang maitim na bagay mula di umano sa isang helikopter na paikot-ikot sa kanilang lugar. Diyan po yan sa barangay Makadayon sa bayan ng Talitay sa Maguindanao del Norte. Ang bahay na nahulugan ng lupa ay pagmamay-ari ni Farida Patok. Nangyari ang insidente pasado 9 ng umaga kahapon. Ayon sa mga residente, inakanan nila na bomba yung nahulog kaya't nabahala at nagdulot ng pangamba sa mga residente sa lugar. Nang napag-alaman na isang lupa pala ito na nahulog doon at nabutas yung kanilang bubong. Wala naman nasaktan sa insidente dahil anyang nagkataon na walang tao sa loob ng bahay nang ito ay mangyayari. Ikinalulungkot naman ng Cotabato City Police Office ang naganap na aksidente. Itong sinasabing hit and run sa Sesame Street, Barangay Rosarite Street sa Cotabato City, kung saan isang bata ang nabundol ng isang kulay pula na Mitsubishi Estrada na may plakang ABG 6068 na nagdulot ng malubhang pinsala sa bata, at ito ay nangangailangan ng agarang atensyong medikal upang matiyak ang katarungan at proteksyon para sa mga biktima at komunidad. Hinihikayat ng City PNP ang may kagagawan na voluntaryong sumuko sa otoridad upang maiwasan anumang komplikasyon at upang mapanatili na maayos ang proseso ng batas. Ang kusang loob ng pagsuko ay isang hakbang tungo sa pagsasaayos ng sitwasyon at magbibigay ng hustisya sa mga biktima. Nanawagan din sa publiko ang pulisya na magbigay ng sa mga residente na magbigay ng anumang impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Ang Cotabato City Police Office ay patuloy na magbabantay upang mapanatili ang kaayusan at ang katarungan sa komunidad. Samantala, magsasaka na si Bainola Akang. Nabigyan ng alagang kalabaw ni former Maguindanao Congressman Ismael Toto Mangonadato. Matatandaan na namatay ang alagang kalabaw ni Babu Bainola nang ito ay babagsakan ng eroplano sa barangay Malatimon sa Ampatuan sa Maguindanao del Sur kamakailang. Agad na tumugon si Ismael Mangonadato sa panawagan ni Bainola na mapalitan ang kanyang alagang kalabaw na katuwang nito sa pang-araw-araw na pagsasaka at hanap buhay. Samantala, sa usaping politika naman, mas minabuti ni Maguindanao Governor Bay Mariam Sangki Mangonadato na umiwas at hindi na muna sagutin ang anyay mga pang-aatake, pambabatikos at paninira sa kanya ngayong panahon ng politika. Sa halip ay umapila ang gobernadora sa kapwa kandidato na iwasan ang mag-away-away ngayong halalan bagkus dapat ang lahat ng kandidato ay nakatuon ng pansin sa kanilang mga plataporma de gobyerno. Darating din ang tamang panahon ayon sa gobernadora upang sagutin ang mga isyu at pang-aatake laban sa kanya. Samantala, may apela din ang gobernadora sa mga commander na humahawak ng baril na iwasan at huwag gumamit ng dahas at huwag din magpadikta sa sino man. Bagkus kung may problema na nais mabigyan ng solusyon, ay idaan ito sa maayos na pag-uusap. Nakahanda rin ang gobernadora na maglaan ng tamang hanap buhay sa mga ito. Maliban sa usaping ito ay hindi rin dapat daw binabawasan. Hindi dapat binabawasan ang mga natatanggap na pera ng mga benepisyaryo mula sa AIX, AKAP, TUPAD at 4Ps na mula sa pamahalaan. Maliban sa hindi bawas ang pera, hindi rin dapat nagre-remit ng pera kahit kanino ang mga benepisyaryo nito. Ito rin ang sinabi ni Maguindanao Governor Bay Mariam Sangki Mangonadato sa harap ng mga residente ng Gindulungan kasabay ng isinagawa ng medical and outreach program na laan sa mga higit na nangangailangan ng mga residente. Meron naman kasi mga natatanggap na sumbong at impormasyon ng gobernadora na maaaring binabawasan o hindi nabuo ang mga natatanggap na mga benepisyaryo nito.
Ayon sa gobernadora, dapat walang parte o walang share sa sinuman sa nakukuhang pera ng bawat benepisyaryo ng 4Ps tupad AKAP at AX payout ng pamahalaan. Narito si Maguindanao Governor by Mariam Sangki, Manguna Dato. Actually, maraming atake sa amin, lalo na ako. Pwede na umang pamitian na agama. Ngayon si agama, dapat ayusin niyo muna ang purpose niyo kung tama ba ang binibigay sa taong bayan ng hihilinghan. Ayusin niyo muna ang mga para sa senior citizen kung tama ba yan na halaga ang binibigay sa inyo. Kung hindi ba yan divided into 4, meron ka ng mayor, meron pa kami dati, meron pang leader na dagasama. Yung mga bonus sa munisipyo, kamusta na kaya? Mga first time na nagkaroon ng bonus dahil dito sa Dato Babi ng Tumbang. Ang apela ko lamang sa ating lahat, hindi tayo mag-away-away, kundi plataforma ang ating ipagmalaki. Ilagay sinabi ng ating mayor, Babi ng Tumbang, bigyan siya ng 1 taon na sabihan ninyo na maging mayor siya. Bilang gobernador, ipataya ko rin ang pangalan ko sa bayan ng Gindilingan. Kung hindi mag-perform ang mayor na si Babi ng Tumbang, ako na mismo ang magpaalis sa kanya. Yung tupad, AX, AKAP, dapat walang bawas yan. Huwag kayo mag-limit kahit kanino dahil para sa inyo yan. Pag sinabing 5,000, iuwi nyo ang 5,000. Pag sinabing 10,000, iuwi nyo ang 10,000. Magkano ba ang 4Ps? Ha? Dapat ang 4Ps, walang share dyan ang dati. Ito na mga commander na nandito, o kayo mga nakikinig, isa lamang ko sa inyo. Huwag tayong gumamit ng dahas dahil ito ay eleksyon lamang. Lahat ito magkakamag-anak. Bigyan kayo ng 1,500, maghawak ng baril, mami sa sinapang, tapos 300 pesos na bala, dito, pagbabahan sa Baltano, pagbabahan sa probinsya, pinamanta mo. Ang nasisira ng probinsya natin. Kaya ang hamon ko sa mga commander, o kaya nang hindi mga naghahawak ng baril, mag-usap tayo. Ano ba ang pwedeng maitulong ng probinsya sa inyo upang kayo ay magkaroon ng tamang hanap buhay at iwanan natin ang baril na yan. Pero habang may baril, habang may commander naghahawak-hawak ng baril at nagpapadikta sa isang dako, walang mangyayari sa ating lahat. Pagsagad niya, tignan mo yung tarpaulin. Ako, i-assure ko sa iyo, hindi ako maglagay ng tarpaulin, ipalis ko lahat ng mukha ko sa bayan ng DAS. Ipalit nyo ang mukha nyo doon, walang problema sa akin yan. Hindi naman aking tarpaulin na. Ang sa akin naman dito, nandito kami upang maghatid ng tulong, serbisyong medical, medical Tintano, na libre lahat yan. Libre ang tuli, libre ang bunot ng ngipin, libre ang konsultasyon, libre ang salamin para sa ating mga matatanda o mga hindi daan nakakita, libre ang wheelchair. Wala kayong babayaran. At katunayan, ang iba natin mga pasyente rito, kung hindi gumagamit sa Sultan Kudarat Provincial Hospital, gumagamit ng CRMC ang si Congressman Tong Paglas. Si Congressman Tong Paglas, dapat mapupos naman sa attorney. Hindi pa siya tapos ng 1 term. Pero pinayo ang kalsada natin. Boundary to boundary,
may road widening tayo. Kapag kasya sa kalsada, bilang Pagati Paglas, ongoing ang road widening. Actually, kasama dyan ang mga pitayang tanong, yung mga bridges natin. Nagkaroon lang kami ng problema sa bayan ng Buluan dahil hindi pa nag-uumpisa. Pinatawag ng isang dato, humingi ng 15%. Paano makapag-umpisa yung contractor? Dahil nga sa 15%, hindi pa nag-uumpisa, kaya napilin sa bayan ng Buluan. But anyway, alam ko hindi pa ito yung panahon upang magsalita ako kung ano ba talaga ang totoong dahilan kung bakit nasira ang alliance. Kung bakit nagkaroon ng pagkawatak-watak ang alliance. Darating at darating tayo dyan. Dahil ang sinasabi nga sa entablado, nagsapa ko naman, kahit usapa yan, lahat yan ay kasinungalingan. Hindi yan ang totoong dahilan na binigay nila sa amin. But anyway, alam ko, hindi pa ito yung panahon, nag-aantay lamang ako. Sana magmula sa bibig nila ang totoong dahilan kung bakit nawatak ang alliance. Hindi kami umalis, kami ang iniwan. Pero yung dahilan, saka ko na sasabihin. Pero ang sinasabi ng dahilan ngayon, yan po ay pawang kasinungalingan. Talumpati kahapon sa Medical and Outreach Program sa bayan ng Gindulungan, kung saan ay mas minabuti nito na umiwas na muna at hindi nasagutin yung mga anilay pang-atake at paninira sa kanya. Darating din anya raw ang panahon na ito ay kanyang sasagutin sa takdang panahon. Samantala, nakiisa rin si Maguindanao del Norte with Cotabato City. Representative Kong Dimple Mastura sa Thanksgiving Kanduli naman na inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Buldon sa Maguindanao del Norte. Dinaluhan ito ng libo-libong mga residente mula sa iba't ibang mga barangay. Pinangunahan ni Buldon Mayor Pamia Manalo Masurong ang aktibidad na dinaluhanin na Sultan Kudarat Mayor at UBJP Gubernatorial Candidate Dato Tocaw Bastura, UBJP Dato Blas Sinswart Mayor Dato Marshall Sinsuwat at buong slate ng UBJP sa Maguindanao del Norte sa bayan ng Buldon. Kaagapay ng kongresista ng masa ang lokal na pamahalaan ng Buldon sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa barangay. Ilan sa mga proyekto ng kongresista ay ang multi-purpose building project, water system at mga kalsada. Abot kamay ang serbisyo ng kongresista Kong Dimple Mastura. Sisikapin din na maging zero billing ang hospitalization, maintenance at iba pang financial assistance ng limo program ni Congresswoman Dimple Mastura. Nagpapasalamat naman ang mga residente ng Buldon sa mainit na pagsuporta sa kanyang nasasakupan sa ginanap na Thanksgiving Kanduli. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Formal nang inanunsyo ni Agri Party List's Representative Manoy Wilbert Lee na siya ay atras na sa pagkasenador sa 2025 elections. Ilan sa mga kadahilanan na pag-atras nito sa senatorial race ay ang kakulangan sa makinarya sa pangangampanya sa iba't ibang panig ng bansa lalo pat nag-uumpisa na ang campaign period ngayong araw, February 11, na pagkasundoan din ng kanyang pamilya at staff na mas makakabuti na siya ay umatras sa pagkasenador kung hindi sapat ang kanyang makinarya sa pangangampanya. Wala raw itong kinalaman sa kanyang kalusugan ang pag-withdraw ng kanyang Certificate of Candidacy. Samantala, nagpaliwanag naman si Maguindanao del Sur Congressman Muhammad Tong Paglas sa naging desisyon nito sa pagpirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na isa si Congressman Muhammad Tong Paglas sa mga pumirma upang isailalim sa impeachment trial ang Vice Presidente. Umani rin ng samot-saring pambabatikos at pambaba sa social media ang kongresista at sinagot nito ang lahat ng mga nambabatikos sa kanya. Narito ang payag ni Congressman Muhammad Tong Paglas.
Actually, ang ating pagpirma sa impeachment against the Vice President ay po ay sariling desisyon ko po bilang isang mambabatas representing the Maguindanao Sur, no? Kasi unang-una po ay ang House of Representatives ay gumawa ng paraan para ma-explain ng ating buting Vice President kung saan napupunta yung mga pondo na nailaan sa kanyang departamento. Ngayon, karapatan po natin bilang isang congressman, malaman natin para through channel sa ating mga nasasakupan sa ating district, malalaman nila kung ano po yung saan napunta po yung pondo para sa ating Vice Presidente. Pero nagkataon lang, hindi po nagsasalita, hindi malinaw ang kanyang sagot sa Kongreso. Maliban doon ay medyo may pagkababastos pa. Lahat ng congressman, lahat doon ay magnanakaw, ganyan. Pero wala namang katotohanan po yan. Kaya lahat ng yun ay pinag-ipon-ipon po ng ating mga congressman. Then nag-decide na kami na i-impeach kasi medyo wala nang respeto sa aming House of Representatives bilang mambabatas. Inahalal din kami ng gobyerno. At saka nakakabutihan sa ating buting Vice President para malinawan kung totoo ba o hindi yung mga kuro-kuro na yan. Sagutin niya sa korte ng Senado. Kung malaman na hindi siya guilty, wala siyang kasalanan, eh mas lalong lalakas ang kanyang kanyang sa tao, simpatiya sa tao in 2028. Pero kung meron naman siyang kasalanan, eh dapat naman niya pananagutan. Kasi yung pondo na yan ay galing sa taxes ng maraming tao sa Pilipinas. Actually, maraming nagbabatikos, lalo na sa akin, no, sa bilang isang congressman sa Maguindanao Sur. Pero pinapabayaan ko yan kasi hindi pa nila alam kung ano ang reason. Pero kung alaman nila, kung matagalan kung anong reason, ay para rin sa kabutihan nila. Kasi dapat naman natin, malaman natin kung yung accountability ng ating karapatan naman ng tao na malaman ng accountability saan pupunta yung pondo na gilaan sa Office of the Vice President. Actually, walang katotohanan yan. Yung programa ng ating Congress ay tuloy-tuloy po yung paninirbisyo through health, education, at saka yung tupad, pati doon sa ating mga sustainable livelihood. Wala pong pinangako na milyon-milyon, di kaya 150 milyon, wala pong katotohanan yan. Totally na desisyon ng mga congressman yung pumirma. Bilang chairman ng Lakas CMD, kailangan naman majority of the Congress, isipin mo 250 nagpirma. Mga almost 90 lang siguro ang hindi pumirma. Doon sa ang karamihan hindi pumirma doon ay hindi na magkakandidato ng congressman at saka ibang posisyon. Kundi last term na nila yon. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ako madalo sa kano, mga pagalig ko siya sa not only in Maguindanao, so sa as all environment. Sana na ilento igangula. Kanya sa Mayana, hindi na ito mong gagarami para mong sa kakapenan tanong siya sa probinsya ng Maguindanao Sur o di kay other province sa BARM na supportantor din niya kanya kawagi din niya kano Vice President magtalunin doon ang kapongi pondo dekin na ta kontra si Vice President. Actually ako support ako sa Vice President pero kailangan malaman natin kung saan napupunta doon ang kapongi pondoanan na dito mapagamit sa mga bitya-bityabonan kanya to Elena leadership pa isa political leader ingal kanina serbisyo sa Marakla to. Huwag tayong magpadala sa mga walang kasinungalingan na mga paratang sa amang mababatas. Tinagsari ng mga residente ang medical at outreach program ng Team Agila sa bayan ng Gindulungan, Maguindanao del Sur. Pinangunahan ni Maguindanao Governor by Mariam Sangki mga datong aktibidad kasama si Congressman Muhammad Tong Paglas, Vice Gubernatorial Candidate Benzaram Patuan, Gindulungan Mayoralty Candidate Babid Timbang at mga kandidato ng Team Agila sa provincial level at municipal level. Maliban sa medical consultation, libreng gamot at tuli, naghandog din ng grupo ng wheelchair, bigas, rice cooker, hygiene kit, food pack, electric fan heater, feeding program at iba pa. Ganap na pong 8:59 ng umaga.
Subscribe lamang sa Maguindanao Sky Cable sa kanilang internet connection at cable TV. At huwag din kalimutan na i-like at i-share ang Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Sa alam po natin mga reporters, cameraman at technical side Ricky Madamba, ako po yung tagapagbalita Jasper Acosta. Naligiwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Bandera News FM. Basta radyo, ibandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, ibandera mo.